Magandang umaga mga kababayan. Ngayon, may gagawin ulit tayo. Meron tayong customer na dumating. Dala-dala yung kanyang component. Ito yung Galaxy component, yung tatak ng ano. Ang problema nito ay no power. Ang sabi ng may-ari, bigla na daw namatay nung habang ginagamit niya. Kaya titingnan natin kung ano talagang problema. Siyempre, sasaksak natin. Prepare tayo ng multi-tester pala. Yan, saksa ano natin yung pinaka niya, plug. Pero walang power. Yan, nakasaksak naman siya. Walang power yung ano niya. Kahit pindutin mo, wala siya. Kasi pag sinaksak mo na yan, automatic yan mag-display agad siya. Ayan, ngayon walang power. Kaya ang gagawin natin, bubuksan natin. At yan, prepare na rin tayo. Ilalagay natin yung ating gagamitin. Yung tester, tsaka yung soldering iron, lahat. Habang binubuksan natin, promote muna tayo ng ating channel. Mga kababayan, kung kayo po'y nakadaan lang sa ating channel, please subscribe at pakihit po ng notification bell para lagi kayong update updated pagka mayroon tayong mga bagong video na ina-upload sa ating channel. Iyan, ngayon bubuksan natin. Maraming salamat po sa mga subscriber natin na walang sawang nanonood sa ating mga video na inaano po natin upload. Yan ngayon, gagawin natin, bubuksan. Yan. Yan, kumuha tayo ng isang screwdriver para matanggal natin yung mga screw na nagkaiwan doon sa loob. Baka mawala may tabi natin. Yan na ngayon. Yan. Nailabas na natin. Dahan-dahan ko rin baka may maputol na mga wire. Yan siya. Yan yung niya. Nabuksan na natin. Yan. Dahan-dahan lang baka may maputol. Ayan na siya ngayon. Nakalabas na. Physical check tayo. Ayan. Tapos may capacitor tayo nakitang lumulubo. Yung malaking capacitor. Siguro yung value nito ay 25 volts. 4,700 microfarad yung value niya. Ayan siya. Tapos ang complaint pa sa atin ay mahina daw yung o walang auxiliary na pumapasok doon sa likod. Yung sa harap gumagana pero sa likod hindi daw wala daw o hindi gumagana. Yan siya ngayon. I-check natin isa-isa. Titingnan natin kung baka hinang lang ang problema. Kasi nakita ko rin kanina doon sa board may mga malutong na hinang doon sa paa ng mga piyesa doon sa baba. Ayan. Ngayon tatanggalin natin yung mga wire na medyo sagabal sa pagbaliktad natin ng board. Ayan yung malaking wire para doon sa mga display at saka niya. Tapos titingnan natin kung pwede na ba matanggal yung capacitor na lumobo. Siyempre, iron ang gagamitin natin. Yan. Hindi ko na ginamitan ng soldering pump kasi hindi ko pa siya marami pang wire na nakapulupot doon sa board. Yan, iniinit natin yung paa ng capacitor tapos yan para matanggal. Yan na siya. Ayan mga kababayan, yan, lumubo talaga yung pinaka taas.
Sana ito lang ang problema niya, pero tingnan pa rin natin kung nagpi-physical check pa rin tayo. Hindi ko lang naitutok sa camera dyan, pero may nakita ako dyan isang jumper na naputol. May kalawang siya pero putol. Maaari nagkaroon ng spark ang loob niya. Kaya ano na tayo ngayon. Tawag dito, yung check tayo, physical check pa rin. Titingnan natin. Tapos yan, may nakita ako dyan mga umaangat na mga hinang. Kaya kailangan natin ihinangin. Yan. Ihinang natin sa ano. Hindi ko pa siya maipatihay yung ano kasi may mga wire pa na nakakabit tanggal. Pero may nakita kasi akong umaangat kaya hininang ko muna siya. Ayan ngayon. Ang iron ko medyo palyado kaya sinawsaw ko muna sa soldering paste para maano siya, malinis yung pinaka-tip niya. Yan. Okay na ngayon yung ano na yan, malinis na siya. Yan, tinisting ko siya kung gagana yan. Okay. Kaya inano ko siya doon. Pinasolda ko siya sa mga umaangat na ano. Ayan, saka filter capacitor yan na paa. Ililinis natin para pagka kinabit natin yung pyesa, maikabit natin ng maayos. Ayan, hinang pa rin. Ayan. Ayan, sa audio out niya yan IC. Ayan, ang inihinang natin ngayon. Paanang IC yan. Try natin kung umuki yung ano niya pagka na ano. Kasi pag nakabitan natin ng kapasitor at umuki na, saka tayo bibili ng ano. Ang alam ko kasi wala akong stock ng 4,700 microfarad na 25 volts. Yan, hinihinang ko siya ngayon. Bali, yung paa ng IC ang hinihinang natin para sure tayo na walang lost contact o kaya kasi kung minsan isa sa mga dahilan ay lost contact kaya nagkakaroon ng problema yung pyesa. Pasensya na po kasi may gumagawa sa harap natin kaya maingay tayo ngayon. Yan siya, kabit tayo hinang tayo sa paa ng IC. Tapos, ayan. May gumagawa kasi sa harap ko. Nagawa ko yung gate para doon na magiging shop ko yung labas ng bahay ko. Ayan siya. Hinang tayo sa mga kailangan hinangin ng mga pyesa. Ayan. Chinecheck kong iba pang mga paa ng mga pyesa kung may mga dapat hinangin. Para iwas tayo sa lost contact. Ayan na siya. Yan yung nakuha natin. Bali, ano lang yan, 2,200 microfarad. Ayan. Ang kabila, ganun din. Wala tayong 4,700. Ayan, yan yung 4,700. Ang gagawin natin, pansamantala muna ilalagay natin yon para i-check natin kung yun labang problema niya. Maaari sa ano lang, sa ano niya, mga lost contact.
Itatry muna natin pag nagkaroon ng power. O kung hindi man magkaroon ng power, check tayo ulit. Mag-check tayo sa ibang area. Magto-troubleshoot ulit tayo. Ayan. Ayan, ikabit ko ng dalawang capacitor. Bali, ang lumalabas 4,475 ang sukat ko dyan. Kaya sabi ko, pwede na siguro muna to. Pag umuki ang power niya, saka tayo magpalit ng filter capacitor niya na 4,700 microfarad. Ayan. Ayan, nilalagyan natin tingga para talagang mahigpit ang pagkadikit nilang dalawa. Ang pagkabit pala niyan ay ano lang, negative sa negative, positive sa positive. Para makuha mo yung mag-a-add yung microfarad niya. Ayan. Yan na ngayon. Nalagay natin. Ayan yung tinuturo ko yung ano, yung kanyang microfarad na 200 ay 2,200. Dalawa siya di 400 o 4,400. Diyan. Sabi ko diyan, ititesting ko muna siya kung okay. Ayan, susukatin natin yung microfarad ng luma. Tapos yung bago nilagay natin. Titingnan natin kung ayan, siniting natin doon sa kapasitan. Yung ano nun, pang test doon sa kapasitor. Ayan, sinusukat natin ngayon yung luma. Ayan, makikita naman natin yan. Nagbabago ang ano dyan eh. Mayroong 5,000, mahigit, 4,000. Kung minsan nagpo 47 siya. Ay, 47, 4,700 siya. Kaya lang hindi siya, no, hindi siya steady yung ano niya, yung value. Kaya, yan yung bago. Yan, tinitesting ko pa nga, baka ano lang, nag-lulos lang yung okay, hindi masyado nakalapat yung test prod. Yan siya, sukat natin. Nakikita natin sa tester na nagbabago yung sukat niya. Mayroong 4,000, 5,000. Kaya wala siyang tamang sukat. Kaya ang ginawa natin, talagang pinalitan natin siya. Ayan. Umukos na ako doon sa nung nakita ko yung ano, yung capacitor na yung filter niya. Umukos na ako doon sa pinaka ano niya. Sabi ko dito siguro ang pinaka problema lang kasi wala na ako iba makita eh. Ayan, tinetest ko pa yung capacitor. Makita nyo may 4,006. Ayan, 4,5, 4,2. Kaya hindi sa ano doon. Yan yung bago natin. Ang labas niyan ay hintay-hintay lang. Mga ilang seconds siya bago siya lumabas. Yung pinaka-value niya. Walang lumabas. Ayan, 4,000 ilan yun? Nawala. Ayan, titesting natin. Tatanggal ang ano niya eh. Ayan, nagsukat na siya. Yan, 4,440. Yan yung sukat niya. Yan ngayon, tinitingnan ko pa rin baka may mga piyesa pang bumigay. Nung na ano ko na okay na, parang wala na ako nakitang iba. Ibinalik ko na siya para iti-testing. Yan. Hindi makapasok yan kasi nakabaluktot yung ano niya dulo.
Yan, nahirapan ako magpasok. Yan, ayaw. Kaya kumuha ako ng pliers para tuwirin yung ano. Yan siya. Yan. Yan na ngayon. Yan. Ayan, no, sa sobra kong ano, hindi ko napansin na baliktad pala yan yung paglagay ko. Hindi ko na-check na maayos. Kaya lang ang ugali ko kasi pag naikabit ko ang isang pyesa bago ko yan i-plug in, chine-check ko muna kung tama ang pagkabit para ma-double check yung ano niya. Yan, hindi ko na napansin yan. Hinang ko pa nga siya. Hindi ko na inano. Yan, hihinangin ko yan dyan. Binaluktot ko pa para ang pinakasobra ng ano, mapunta doon sa linya niya. Yan, hinang ko. Yan na siya. Tapos yung kabila rin. Yan siya. Ayan. May tinanggal ako dyan na ano yung lumang ano niya. Yung lumang lead. Ayan. Hinang-hinang tayo muna. Ayan. Ayan siya. Ayan yung linya niya. Papunta doon sa IC yan, sa pinakapaan ng IC. Sa audio out niya. Yan yung mga ano din dyan. Mga nakita kong medyo malutong yung hinang. Mahalata mo na parang naglulos siya. Inihinang ko. Yan, serya na yan. Yan. Pati yung inihinang ko ngayon, yan yung bridge type na diode ng ano, power supply niya. Yan, hinang. Hinihinang ko lahat-lahat yan. Ay, hindi naman pala lahat ang ano lang, mga nakikita ko medyo umangat. Yan yung mga hinihinang ko. Dinadagdagan ko ng tingga para kumapit ng gusto. Para iwas short din. Kasi kung minsan, troubleshoot ka ng troubleshoot, yung pala short lang. Ay, ano lang pala, lost lang pala. Iwas lost pala. Ay, ano pala. Lost contact. Ganun. Yan. Dagdag ng tingga. Lalo na doon sa nakapalibot doon sa capacitor. Yan. Yan, okay na yan dyan banda. Check ko pa rin yung mga nakapalibot na mga ano siya, mga malulutong na ano, hinang. Siguro dahil sa tagal at saka sa laging gamit, naglutong yung ano niya. Yan, may pinutol pa ako dyan kasi may mga sobrang hindi masyado na putulan na maayos. Yan, brass linis para iwas short. Yung magic na salamin natin, ginagamit natin lagi. Binawasan ko yung ano, yung sa bridge type na kasi nung dinagdagan ko ng lead, mas lalong lumaki siya. Yung dumami ang lead doon sa paa ng ano, bridge type diode. Yan, hinang lang tayo dyan. Yan, hinihinang natin isa-isa. Yan na siya ngayon. Kumuha tayo ng lead doon, soldering lead, para ano kasi ubos na yung isa.
Yan na siya. Yan. Yan siya. Hinihinan ko yung mga nakikita ko medyo malutong. Pero hindi naman lahat yan tininang natin. Medyo ano lang. Yung mga nakikita ko lang medyo sa tingin ko maging sanhi ng lost contact. Kaya ginagawa natin. Hinihinang natin. Ayan na siya. Linis, kiskis sa pagitan ng dalawang paa, tanggal yung mga tumatalsik na na lid, soldering lid, mga tingga na tumatalsik na maliliit. Kasi may nakaranas na ako niyan minsan, pag hinang sa nagmamadali, hindi na naglilinis, tapos pag plug in mo, tama-tama pag spark ng pyesa. Kaya mula noon natuto akong pag may hininang ako, kailangan akong maglinis o kaya magtanggal ng mga nahinangan. Nilagyan pa natin WD-40 kasi mayroong mga na parang siya nakalawang. Pero kailangan din ng WD-40 para iwas din sa panlinis na rin yun sa mga kalawang. Yan. May ninang ako dyan malapit sa paa ng IC. Nakita kong malutong na mahinang. Yan. Para hindi na tayo manghinala sa lost contact, kundi doon na tayo makapokus kung anong mga piyesang sira talaga. Yan siya, hinang-hinang. Yan yung part na na masarap sa electrician, sa technician. Yung paghihinang. Yan siya. Ilagdagan natin Ayan ang hinihinang ko ngayon, yung paayan ng ang pinaka-connection doon papunta sa display, sa mga niya, sa mga pindutan, tsaka yung sa mga volume diyan yung niya, yung supply. Kaya hininang ko siya. Yan, pinalitan ko ng lead. Nagawa ko, pinupuno ko, ko muna, short ko ng lead, saka hinangin para maging malinis yung niya. Ayan. Ayan siya. Ang pinaka niya, nakita kong problema doon sa filter capacitor niya. Tapos may isang jumper na putol, maaari siya naging sanhi doon ng loss niya, yung pagkawala ng power niya doon sa o kaya display doon sa harapan. Yan, ngayon linis, siyempre pagka hinang mo, kailangan linisin mo siya. Yan, bawat pagitan ng mga paa, kailangan malinis siya na walang short na o kaya walang mga tingga na maliliit. Yan, linis. Tapos silip sa may sa magnifying glass para sure. Yan. Isilip ulit, tingin-tingin, baka mayroon pang mga dapat hinangin. Ihinangin natin. Yan siya. Yan. Linis pa rin doon sa mga natin. May mga nakikita pa rin ako ng mga maliliit na tingga doon sa niya. Ayan.
Soda. Yung sobra sa tingga din. Kaya tanggal natin. Yan, brush. Yan, ina-analyze ko kung saan siya pumunta. Saan pumunta yung ano niya, yung supply. Ayan, napansin ko pala yan dyan. Naalala nyo yung sinabi ko nung una na baliktad yung capacitor na nilagay ko. Chinik ko yan kasi titesting ko. Check ko yung pasensya lang po ko. Tao lang mo minsan nagkakamali sa sobrang madali. Tapos yan, tinanggal ko ulit. Tawa ako ng tawa dyan kasi nakita kong baliktad. Sabi ko, ano nangyari? Ba't baliktad? Ganon kasi yung ugali ko pagka bago ko isasaksak o kaya i-plug in. Check ko muna kung nasa tama ba yung hinang, tama ba yung pyesa na nilagay ko. Double check ko siya. Ayan. Nahirapan po kasi binaluktot ko yan dyan yung paa. Talagang sure. Ayan. Ayan siya. Ayan, linis. Linis natin. Tanggal yung tingga. Tawa ko sa sarili ko dyan. Nagulat din ako nung tinignan ko. Nabaliktad ang paglagay. Chinik ko yung paa. Sabi ko, baliktad pala ito. Paano kaya nangyari? Sa ano ko yun, madali ko kanina. Nagkuha ko ng plies. Tapos tinuwid ko yung paa. Saka ko bumalik ulit. Pagbalik ko, yun na paglagay ko na baliktad, di ko na napansin. Basta ang nasa isip ko lang may pasok ko doon sa ano niya. Kaya tinanggalan ko pa yung mga sobrang ang ano niya, yung paa ng capacitor. Yan. Ayan na siya. Yan, nakabit na. Habang kinakabit natin, mga kababayan, promote tayo ng ating channel. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe, please pakipindot ng button. Subscribe na po kayo at pakihit ng notification bell para lagi po tayong updated sa mga bagong video na ating ina-upload po sa ating channel. Salamat po. Yan ang ano na. Chine-check ko na yung mga ano niya, connect linya. Sabi ko okay. Yan. Chinek ko yung linya doon papuntang sa audio out niya. Yan. Ini siyempre mga paa natalsikan. Yan. Pinutol ko pa yung sa tabi niya na mahaba ang paa para iwas sabit doon. Linis siyempre. Tanggal yung mga maliliit na lid na nakadikit doon sa paa. Yan, linis. Kaya sa isang technician talaga ugali nilang maglinis lagi. Linis kabit, hinang. Yan, brush. Yan. Yan siya. Yan. Baka sa sobrang linis yan, mga hindi nagagana. Ayan na siya. Ngayon, ayan, analyze muna. Okay ba ito? Okay na ba ang paano? Kaya nag-decide na akong ikabit na siya. Yan, nahirapan din ako magkabit yan kasi ang isang paa niya parang siguro dahil sa init ng iron, umangat siya. Mahirap na siya ipasok sa niya. Sa connector ng Yan. Ayan siya, yan. Yan. Yan yung umangat kaunti. Kaya
Pinatagilid ko siya ng konti para mag-eksakto. Ayan, ikabit na natin. Ngayon, nag-iisip ako kung paano ko kabit ito. Natanggal pala. Hindi siya masyado na ano. Ang ginawa ko dyan, pinatagilid ko sa bandang kaliwa. Kasi umangat siya eh. Ayan. Ayan yung wire niya. Mga connection. Siguro pag hindi mo lang matandaan, malito ka dyan sa wire. Madami. Ayan. Ayan siya. Medyo nag-iisip ako kung paano ko ilalagay. Sabi ko bakit kaya hindi ko maibaliktad. Hindi ko siya maibalik doon sa ulit. Kaya nag-isip ako, sabi ko ano kaya naging dahilan. Ayan, check ko pa yung capacitor. Ganun kasi ako eh. Ayan, tinanggal ko yung wire na medyo maiksi para maiikot ko yung board. Ayan. Ayan siya. Tinry ko, sabi ko paano kaya itong posisyon nito. Ayan, inarrange ko yung kanyang wire doon. Ayan, tagpuan ko yung kinabit ko pala, yun pala naging dahilan. Kaya mahirap yung balik. Ayan siya. Ayan, ganun siya. Yan po ang ating channel na nasa screen. Jan BGTV. Pakipalo po yung ating ayan, subscribe. At paki-like kung nagustuhan niyo po yung video na ito. Ayan na ngayon. Kinabit na natin. Ngayon testing natin kung gumagana na siya. Yan, nag-iisip ako kung anong kulang. Siyempre, para safety, yung board niya na hindi magalaw siya, maka-iwas short din. Nilagyan ko na ng dalawang screw. Ayan. Tapos, kinabit ko yung ayan. Yung mga connection niya. Ayan siya. Kabit dito, kabit doon. Sarap lang basta may kakabit ka. Iyan na siya, yan. Yan yung pinakamalaki, yun ang kanina nahirapan ako eh. Pero nung binalik ko na siya, okay na siya. Yan yung mga saksakan sa speaker, saksakan sa supply doon sa pinaka-CD niya. Lahat na ikabit na natin yung wire. Yan, chinik natin. Ngayon, titesting natin kung okay na. Yan siya. Yan, kabitan natin ng cord. Tapos, saksak natin. Tingnan natin ngayon kung gumagana siya. Yan, syempre, check mo yan isa-isa. Ganun ako eh. Bago ko isaksak, check ko ulit. Para sure siya. Yan. Tingnan natin kung may display. Ayun na siya. Yun lang ang problema niya. Yung isang jumper, tapos isang kapasitor. Ngayon, okay na po yan. Yung gawa natin. Itatry din natin kung gumagana. Yan. Auxiliary in. Yan. Ayan yung speaker natin. Pang testing talaga yan. Kaya nilagay ko sa taas yan kasi hugot na lang ako ng wire. Ayan, okay na po. Salamat po sa panonood. Ngayon may na-accomplish naman tayo. Natapos tayong dinala ng ating customer na ang problema ay no power. Salamat.